Anika, look at me. Pukaw ni Adam sa kanya at iniangat ang kanyang muka. Napatingin siya sa lalaki. Baka sa asog nitong mga mata ang pag-aalala. It's okay, huh? Alo nito sa kahinaplos ang kanyang muka. Narinig nila ang mapanuyang pagtawa ni Edgar. Nang lingunin nila ito ay may hawak na itong baril at nakatutok sa kanya. Agad namang hinarangan ni Adam ang katawan nito upang protektahan siya. Nilamukos ni Anika ang lilayan ng damit ni Adam dahil sa takot, pero sa kabila noon ay ang galak sa puso niya dahil napagtanto niyang kayang ibuwis ni Adam ang buhay nito para sa kanya. Akala mo ba? Kaya mo kami, bata? Anito habang humahalakhak. Marami ka pang kakainin bigas, boy. Dagdag pa ni Edgar at ikinasa ang baril. Nang akmang kakalabitin na nito ang gatilyo ay hindi natuloy dahil bigla na lamang itong kinuyog ng kanilang mga kasamahan. Naitapo ni Edgar ang baril kaya dali-dali itong pinulot ni Adam at tinanggalan ng bala. Nakasali na rin ang mga kababaihan at pinagbabato ng buhangin ang 5 lalaki na naging sanhi upang hindi na makakita ng maayos ang mga ito. The whole breakfast was a disaster. Nagkalat ang kanilang tirang kanin at ulam, pati na ang kanilang lamesa ay nasira din. Napalingon siya sa mga pirata at nakitang sugatan na ang mga ito at unti-unting nawala ng malay. Are you alright? You didn't get hurt? Did you? Tanong ni Adam habang sinisipat ang kanyang mukha kung may galos ba siyang natamo. Ayos lang ako, Adam. Anya at nag-angat ng tingin. Nakita niya ilang sugat sa mukha ni Adam, lalo na ang galos sa gilid ng labi nito. Wala sa loob niyang hinaplos ang sugat nito. Does it hurt? Malumanay niyang tanong. Yeah, a little. Tugon ni Adam. Napabuntong hininga siya at maya-maya pa ipinagpapalo ang mga braso ng lalaki. Ouch! Ba't ka ba nananakit? Nakangiwi nitong reklamo habang himas-himas ang nasaktang braso. Inirapan niya ito. Bakit ka ba kasi nagtapang-tapangan kanina? Paano kung hindi mo pala kaya ang mga iyon? Dinapahama ka. Inis na turan niya at humalukip-kip. Tiningnan naman siya ni Adam na para bang napaka-imposible ng sinasabi niya. Ano bang gusto mong gawin ko? Let them touch you and take you with them? Anito? Sa nagtagis na bagang. Napalunok siya. Kung hindi nakialam si Adam kanina ay malamang natuluyan na siyang tinangay ng mga manyak na iyon. Pero kahit na, nasaktan ka tuloy. Nakokonsensya niyang saad. Mahinang natawa ang binata. Malayo sa bituka ito. Anika, and besides, why don't you just thank me rather than picking a fight? Tinaasan siya nito ng kilay. Fine, thank you. Anya at inarapan ang lalaki. You're not sincere on that. I-kiss mo na lang kaya ako para mawala ng hapdi nito. Nakangusong sad nito at unti-unting inilapit ang mukha sa kanya with matching pikit-pikit pa. Biglang nagregodo ng puso niya kaya napalunok siya at ipinilig ang kanyang ulo para bumalik siya sa wisyo. Tigilan mo ako, Adam, ha? Baka gusto mong paluin ko yung sugat mo. Ito naman, di na mabiro. Nakasimangot nitong maktol. Adam! Tili ng matinis na boses ni Lian habang tumatakbo patungo sa kinaroroonan nila. Grabe, ang galing-galing mo talagang sumuntok. Hindi ka lang pala pogi at yummy. Magaling ka rin sa bakbakan. Agad na po rin ito kay Adam pagkarating. Napaismid siya. Talaga? Tanong ni Adam. Siyempre naman. Kaya gustong-gusto talaga kita eh. Anito habang panay ang pakyut sa lalaki. Magaling talaga ako sa kahit na anong bakbakan, Lian. Pilyong saad nito sa dalaga na siyang ikinapulan ng pisngi ni Lian dahil sa kilig. Umirap siya sa hangin dahil sa inaakto nito. Naku, may sugat ka pala. Halika sa bahay, gagamutin kita. Alok ng dalaga. Napataas ang kilay niya. Kung hindi niya aawatin ang babae ay malamang lalandi talaga ito. Umilo siya ng malalim at hinarap si Lian. Sa bahay ko siya nakatira, Lian. Kaya ako ang gagamot sa kanya at hindi ikaw. Mataray niyang saad at hinila na si Adam papalayo dito. Narinig ni Anika ang mahinang tawa ni Adam nang makalayo sila kay Lian. Taningnan niya ito ng masaba subalit hindi pa rin nawala ang ngiti sa labi ng lalaki. Nang mapansin ng binata ang pagkapikon niya ay kinagat nito ang pang-ibabang labi upang pigilin ng pagngiti. Ba't pagiti-ngiti ka? Gusto mo siyang gumamot sa'yo? Nakapamewang niyang tanong. Hala, sige dun ka. Dagdag pa niya sabay tulak sa lalaki. Umiling naman ito. Hindi ko alam na selosa ka pala. Nakangiting tukso ni Adam sa kanya. Lo, assuming? Anya saka tinalikuran ang lalaki upang maiwasan na mahalata nito ang pamumula ng kanyang pisngi. Naglakad siya patungo sa may puno ng niyog kung saan nakatali ang 5 lalaki.
Sumunod naman sa kanilang likuran si Adam. Puno ng pasa at sugat ang mga pirata. Bahagya naman siyang nakaramdam ng awa sa sinapit ng mga ito pero kasalanan din naman nila iyon. Anong gagawin natin sa kanila, Mang Tonyo? Tanong ni Anika sa isa sa matanda nilang kapitbahay. Pumunta na si Ben sa presinto, Anika. Yun nga lang ay aabot pa na ilang oras iyon kaya babantayan muna namin sila. Anito kaya napatangu-tangu siya. Naramdaman niya ang pagtabi ni Adam sa kanyang tagiliran kaya nalingon niya ang binata at nakita niya ang talim ng tingin nito sa mga nakagapos. Nang marahil ay naramdaman nito ang kanyang pagtitig dahilan para lumingon ang binata sa kanya subalit malamlam na ang mga mata nito. Taliwas sa kanyang nakita kani-kanina lamang. Let's go? Untag nito sa kanya. Napakurap-kurap naman siya bago tumango at nagpaalam sa mga kapitbahay na nandoon saka sila umalis. Habang naglalakad ay hindi mawaglit sa isip niya ang mga nangyari. Kung gaano kagaling sa pakikipaglaban si Adam kanina at ang mga nakakatakot na titig ng binata. Nasanay siya na laging nakangiti o nakangisi si Adam. Naalala niyang parang pamilyar ang mga mata nito kanina subalit hindi niya maalala kung saan niya nga ba ito nakita. We're here. Anunsyo ni Adam. Ha? Takang tanong niya. Sabi ko nandito na tayo. You seem spaced out. Are you sure you're alright? Nag-aalala nitong tanong. Pumasok na tayo at gagamutin ko ang mga sugat mo. Ayaw niya rito. Sumunod naman sa kanya ang binata. Ouch! Can you make it gentle? Panay ang reklamo ni Adam habang ginagamot niya ito kaya bahagya na siyang nakaramdam ng inis. Ang arte mo naman? Asik niya. Kanina lang ang tapang mo makipaglaban na. Tapos ngayon dinadahan-dahan na nga kita panay pa ang reklamo mo. Dagdag pa niya at bumusangot ang muka. Sumimangot din ang binata. Sumasakit eh. Did you know that woods get painful afterwards? That's what I'm feeling right now. Napairap siya sa hangin. Sigurado siyang nag-iinarte lamang ito. Hindi ko po alam, sir. Huwag po kayong galaw ng galaw para matapos na tayo. Sarkastiko niyang saa dito. Umayos naman ito ng upo at hindi na nagsalita pa pero may munting ngiti itong sinusupil sa mga labi. Maya-maya pa ay napapangiti rin siya kahit hindi niya alam kung bakit. Napagpasyahan nilang dalawa na magpahinga muna. Siya man ay nakaramdam ng pagod dahil sa mga nangyari. Paano na lang kaya si Adam gayong napalaban pa ito kanina? Hindi na malaya ni Anika na napahaba pala ang tulog niya. Nagising na lamang siya sa malakas na katok mula sa labas ng bahay. Napilitan siyang bumangon at binuksan ang pintuan. Bumungad ang humahangos at nag-aalalang mukha ni Empoy. Napakunot ang noo ni Anika sa itsura ng kaharap. Ano nangyari sa iyo, Empoy? Nag-aalala niyang tanong. Yung mga bandido ate, nawawala. Bulalas ng binatilyo. Ano? Paano nawawala? Papunta na daw silang presinto na bigla na lang silang hinarang ng mga lalaki na kaitim at may suot na bonnet at mask. Tapos kinuha ang mga pirata. Bigla siyang kinabahan. Hindi kaya iniligtas ito ng mga kasamahan para balikan sila ni Adam? Sandali lang, Empoy ha. Hahanapin ko lang sa Adam. Paalam niya sa binatilyo. Nasa dalampasigan po siya kanina ate. Anito kaya niyaya na lang niya ang lalaki na samahan siya. Habang binabaybay nila ni Empoy ang kinaroroonan ni Adam, nagtataka sila nang makitang nagkakagulo sa dalampasigan. Nandoon ang ibang kalalakihan sa isla habang parang may inaawat na nag-aaway. Nang makalapit sila, nagulat siya nang makita si Adam at Ryan na parehong pinipigilan ng kanilang kapitbahay. Parehong galit at nagpupumiglas ang dalawa. Adam! Natigilan ang binata at lumingon sa gawin niya. Ang kaninang matapang na aura ni Adam ay lumambot nang tumitig sa kanya. Galit siya nagmarcha papalapit sa lalaki at hinila ito palayo kay Ryan. Pasensya na po kayo. Agad niyang hingi ng paumanhin sa mga nandoon. Ayos lang, Anika. Ilayo mo na lang muna si Adam dito at baka mas lalo pa lumaki ang gulo. Tugon ni Mang Tonyo sa kanya. Nagpupuyo siya sa galit hanggang sa makarating silang dalawa sa bahay niya. Ano bang ginagawa mo, Adam? Bulyaw niya rito. What? Inosenteng tumingin sa kanya ang binata na parang wala lang dito ang nangyari kanina. Napabuntong hininga si Anika. Hindi mo dapat ginawa yun. Alam mo namang hindi ka taga rito at ganun din ako. Ano na lang ang isipin ng mga kapitbahay natin sa nangyari? Nabasagulero ka? Na naghahanap ka ng gulo porket magaling ka makapaglaban? It's not my fault. I just told him what he can't do.
Napapasikat lang naman ang totoy na iyon, tapos siya pa nagalit. Ni hindi niya nga mapagtanggol ang tatay niya. Inis na tugon ng binata. Kahit na, sobrang bait ng mga magulang nun. Sa atin, tapos ganyan ka pa? Dagdag pa niya. Nakita niya ang pag-iling ng binata, pati na ang pag-ikting ng panga nito. Fine, hindi na mauulit. Nito at tinalukuran na siya. Naiwan naman siya nagtataka sa inasta nito. Pero na mahimas-masan siya, sa kanyang inis ay bahagya siyang nakaramdam ng konsensya. Marahil ay napuno na rin ang binata sa pang-aalipusta ni Ryan. Pero hindi pa rin ito dapat na nakipag-away ng ganoon. Napabuntong hininga na lang siya. Ito ang unang beses na nagtalo sila at paniguradong kailangan niyang suyuin ang binata. Sumapit ang gabi na halos hindi niya kibuin si Anika. Labis ang inis na nararamdaman niya sa dalaga dahil pakaramdam niya ay mas kinakampihan nito ang baklang uhugi na si Ryan kesa sa kanya. Puro yabang lang naman ang laman ng utak ng lalaking iyon. Unang araw pa lang niya sa isla ay ramdam na niya ang disgusto na lalaki sa kanyang presensya at panay pa ang pang-alipusta nitong wala siyang sariling bahay at pera. Muntik pa nitong masira ang good boy image na binuo niya para paibigin si Anika. Napabuntong hininga siya. He can't let that dumb ass ruin his plan for Anika. Hindi siya nagsasayang na ilang buwang pagpapangga para lang sa wala. Diniis niya ang mahirap na buhay sa isla pati na ang lansa ng mga isda. He really hates the sting of smell and especially hates the neighbors around him who act close to him. Ang sarap sa buhay ng granada ng mga ito para mabura na sa mundo. Adam, lumingon siya kay Anika na kasalukuyang nakatayo sa isang gilid habang pinaglalaruan ang mga kamay nito. Baka sa mukha ng dalaga ang pag-aalilangan na lapitan siya. Galit ka pa ba? Tanong nito pero hindi pa rin siya nagsalita. Sorry na, hindi ko naman sinasadya na pagalitan ka at saka ikaw lang din naman ang naalala ko. Ayoko lang na may makaaway ka habang nananatili ka dito. I don't like violence, Adam. Takot ako sa ganoon. Hindi ako sanay kaya sana'y maintindihan mo. Malumanay nitong paliwanag. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Plano sana niyang huwag itong kausapin ngayong gabi para kunwaring nagtatampo siya pero bakit ba hindi niya matiis ang babaeng ito? He shouldn't have a soft spot for this woman. Damn it. Uy, come here. Malumanay niyang saad. Dahan-dahan namang naglakad si Anika papalapit sa kanya at umupo sa kawayang upuan katabi niya. Galit ka pa ba? Umiling siya bilang tugon. Bakit ayaw mo kong kausapin? Nakalabi nitong tanong. It's because nagtatampo ako kaya dapat suyuin mo ko. Pilyo niyang saad sa babae. Shit, halos hindi na niya nakikilala ang sarili ngayon. Is this really him who says those cringy stuff and all? Dati ay hindi na niya kailangan pang magpa-cute at sabihan ng kung ano-ano ang mga babae dahil sila ang kusang lumalapit at lumuluhod sa harapan niya. But Anika, it's different. Sa 2 buwan niyang pananatili sa isla, ganoon na rin siya katagal na nagpapa-cute sa babaeng wala yatang balak na pagtuunan ng pansin ang alindog niya. Naku, Adam ha? Parang paraan mo yata yan para makachansing sa akin eh. Malay mo makalusot. Kibit balikat niyang sagot sa kabahagyang napangiti. Pareho silang natawa ni Anika. Maya-maya pa ay tinitigan niya ang babae habang nasisinagan ito ng buwan. She was really gorgeous. He can't help himself but have a boner every time she is near him. Marami siya nakitang sexy at magaganda but her beauty is an exemption. And he doesn't know why he thinks it that way. So, bati na talaga tayo? Umarap ito sa kanya nang may matamis na ngiti sa labi. Lihim naman siyang napalunok. Tom, what an innocent temptress. At wala na siyang nagawa kundi marahang tumungo sa dalaga. Matitiis ba naman kita? Napansin niyang agad na bumalik ang ningning sa mga mata nito. Siyempre, alam kong hindi. Nakangising tugon ng babae. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Anika na matutulog na kaya humiga na rin siya sa sofa. Dito siya natutulog mula nang dumating siya sa bahay ng dalaga. Hindi niya alam kung paano niya natitiis na pagkasyahin ang sarili, gayong sanay siya sa malambot na kama at malapalasyong pamamahay. Ibang-iba sa malamok niyang pwesto ngayon. Ilang oras ang pinalipas ni Acer bago siya nagmulat ng mga mata. Halos maghahating gabi na nang tingnan niyang orasan. Napagpasyahan niyang silipin ang dalaga sa silid nito. Tahimik siyang naglakad papalapit kay Anika at hinaplos ang pisngi nito habang mahimbing na natutulog.
Isang beses pa niya itong sinulyapan bago nagpa siyang lumabas ng bahay. Naglalakad siya sa masukal na gubat ng isla kung saan nakatago ang kanyang Jaguar Land Rover. Buti na lang at bali-balita sa buong isla na may mga ligaw na hayop sa loob ng gubat kaya walang nagtatangkang pumasok dito, kundi siya lang at mga tauhan niya. Agad niya itong pinaandar at binaybay ang daan patungo sa abandonadong warehouse malapit sa bayan. Ipinarada ni Acer ang kanyang sakyan sa labas ng building kung saan naroroon ang kanyang mga tauhan, kasama ang kanyang bihag, ang mga piratang nanggulo kaninang umaga. Pagpasok niya ay nakita niya si Rain na nakatayo sa gitna ng drum habang pinaglalaruan ng bakal na isinawsaw nito sa apoy. Bored siguro ang baliw na ito kaya nandito. Hindi niya pa nakakalimutang inutusan niya itong marahan siyang pukpukin ng baril sa ulo para himatayin siya at maging makatotohanan ng acting niya kapag nakita siya ni Anika sa baybayin. Pero ang baliw niyang kaibigan, sinamantala ang pagkakataon at pinukpok siya ng napakalakas. Isang araw tuloy siyang tulog nang matagpuan ni Anika. Nakita pa niyang may ilang pasasya sa mukha na sigurado siyang kagagawa ng lalaki. Am I late? Bungad niya. Ngumisi naman nang malademonyo ang baliw niyang kaibigan. Huh? You're just in time. You seem to have a lot of time that you really came here. Rain shrugged his shoulders. I'm bored, Acer. Nakakasawang kasama sa Tuazon. Lagi na lang nangongolekta ng pera. Napailing na lang siya at Troy and his obsession of collecting money. Hindi na siya nag-aksaya pa at agad na sinipat ng tingin ang 5 lalaki na nakatali habang nakasalampak sa sahig. Yumuko siya upang magpantay ang mukha niya sa kaharap. It's payback time. Messing with Acer Voldemort means death. Hi! Bati niya rito at nginisian ang leader ng grupo. Nanlaki naman ang mga mata nito nang mapagtanto kung sino siya. Ikaw? Yes. Mabuti namat naalala mo pa ako. Anya at kinasa ang baril. Pagkatapos ay ipinutok ito sa balikat ni Edgar. Umagos ang sariwang dugo mula sa sugat nito. Napapikit siya. The smell of blood really makes him ecstatic. Idiniin niya ang kanyang daliri para mas lalo makaramdam ng sakit ang kaharap. Umalingaw-ngaw sa buong building ang sigaw na lalaki na nagmistulang musika sa kanyang pandinig. Ang lakas ng loob mong pagnasaan ng pag-aari ko. Ha? Wala kang karapatang hawakan ni dulo ng buhok ng babae yun dahil akin siya. Akin. Naintindihan mo? Akin lang. Gigil niyang bulyaw. Napaigik naman sa sakit ang kaharap niya na mas lalo pa niyang diinan ang sugat nito sa balikat. Parang baliw siyang tumawa habang nakikita ang paghihirap ng lalaki. At talagang plano mo pa akong turuan ng leksyon? You are messing with the wrong man, Edgar. I'm gonna show you who's the real boss that even demons will bow down on my feet. Boss, patawarin niyo na po ako. Umiiyak nitong pakiusap subalit wala siyang maramdamang awa para rito. Magpapakabait na ako. Magtatrabaho po ako sa inyo, boss. Dagdag pa ng lalaki. Muli siyang natawa. I don't need men as weak as you are. Kinuha niya ang bakal na iniinit ni Rain saka idiniin sa sugat ni Edgar dahilan para muli itong sumigaw dahil sa hapdi. Maging ang mga tauhan ni Edgar ay ganoon din ang kanyang ginawa. Nang magsawa siya sa kanyang ginagawa, binalingan niya sa Artemio na naghihintay lang ng kanyang utos. You know what to do with them, Artemio. Malamig niyang turan. Yes, my lord. Tugon ito at kinuha ang bakal na hawak niya para ituloy ang pagpaparusa sa mga bihag nila. 5 down, 1 man left. Sisiguraduhin niyang may kalalagyan sa kanya ang raya na iyon. He'll make sure to make him feel how the man he said was nothing in his pants get mad. Nagsindi muna siya ng sigarilyo sa umupo sa hood ng kanyang sakyan. Wala pa rin tigil kakasigaw ang mga lalaki sa loob pero mas lalo lamang siyang natutuwa sa naririnig. Hindi ka pa babalik sa syudad, Acer? Tanong na Rain sa kanya. Miss me already? He playfully smiled at Rain, who scoffed upon hearing his remark. You're too blunt for my taste. Rain wears a smug face. Napailing na lang siya at tumingin siya sa kawalan. Ayaw mang aminin ng utak niya ay parang nagugustuhan na niyang manatili sa isla kasama si Anika. It's not yet time, bud. Anya sa kausap. Narinig niya ang pagak nitong tawa. Like him, Rain is also a mafia boss. The future leader of Blackstone Sigma organization, one of their best allies in Spain. I bet
Vincent is raging mad these days. You're taking too long. Siguro'y kinakalawang na yung karisma mo kaya hindi ka nakapasa kay Anika. Isang masamang tingin na ipinukol niya sa kaibigan. Tell me, Rain. Why don't we bet? Rain grinned. Bet your ass. I'll make sure this month won't end nang hindi ko napapasayaw sa palad ko ang babaeng iyon. Mark my word, Rain. Nang sumunod na araw, nagkayayaan sila mga dalagat binata na maligo sa dagat bilang pampalipas oras. Akala ni Anika ay si Adam na ang susundo sa kanya dahil nagkaayos na naman silang dalawa. Pero si Ryan ang kumatok sa pintuan. Yayain sana kitang sumama na maligo, Anika. Bungad ng binata. Pasensya na Ryan. Baka kasi dadating si Adam. Sa kanya na lang ako sasabay. Magalang niyang tanggi. Nakita niya nakakalokong ngisi na Ryan nang marinig ang sinabi niya. Huwag ka na umasa na susunduin ka niya, Anika. Masaya na silang nagtatampisaw ni Lian sa dagat. Bigla siyang nakaramdam ng inis at pagkadismaya. Napabuntong hininga na lang siya at napilitang sumabay sa binata. Sinubukan ni Ryan na magbukas na usapan pero nawalan siya ng ganang magsalita, kaya pinili na lang din itong manahimik. Pagkarating nila sa lugar, hindi nga nagsasinungaling si Ryan. Nandoon si Lian kasama si Adam at nagtatawanan pa ang dalawa na para bang sila lang ang tao sa paligid. Mas lalo lang siyang nawalan ng gana at gusto na lamang niyang umuwi pero nakakahiya naman sa iba. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Ryan. Nilingon niya ang lalaki sa katipid na nginitian. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Nakita niyang napatingin din ito sa gawin nila Adam na nakatingin din sa kanilang dalawa ni Ryan. Una nagbawi ng tingin ang binata at muli ibinaling kay Lian ang atensyon nito. Nagsawalang bahala na lamang siya at tinalikuran ang dalawa. Maya-maya pa ay nagkatuwaan na sila sa paglangoy. Kasama niya si Ryan ngunit tinawag ito ni Mang Ben. Marahil ay may ipasusuyo ang matanda kaya naiwan siyang mag-isa. Tatanaw niya si Adam habang panay pa rin ang pag-uusap ng dalawa. Nakalambitin pa ang braso ni Lian sa leeg ng binata. Maharot talaga. Ibinaling na lang niya ang paningin sa ibang direksyon para iwasang mas lalo pang sumikip ang kanyang dibdib. Dahil wala siya sa sarili habang lumalangoy, hindi niya namalayang napalayo na pala siya sa mga kasama. Napunta siya sa mabatong parte sa likod ng kanilang nilangoyan kanina. Hindi sinasadyang nakasagay siya na isang matulis na bagay dahilan para masugatan siya sa kanyang paa. Dahil malinaw ang tubig, kita niya ang pagdurugo ng sugat niya. Lumangoy pa siya ulit ngunit napunta lamang siya sa mas malalim na parte. Inilibot niya ang kanyang paningin subalit puro asul na karagatan lamang ang kanyang nakikita. Nagsimula nang tumubo ang kaba sa kanyang dibdib dahil nag-iiba na ang paningin niya sa dagat. Parang unti-unting nagiging dark blue ang kulay nito. Bigla niyang naalala na baka may pating o kaya ay syokoy na naninirahan doon. At kainin siya kaya nagmamadali siyang umalis. Nang subukan niyang gumalaw, saka naman sumakit ang kanyang binti. Oh my God! Bakit ngayon pa ako pinulikat? Nagsimula na siya mag-hysterical kaya nawalan siya ng balanse at unti-unting nalulunod ang kanyang katawan kasabay ng alon. Tulong! Kanina pa, hinahanap ng mga mata ni Acer si Anika. Nakita pa niya ito, kamakailan lang kasama si Ryan subalit nalingat lang siya saglit na wala na ang dalaga sa paningin niya. Panay pa rin ang daldal ni Lian pero wala doon ang atensyon niya. Kung may choice lang siya ay hindi niya pagtsatsagaan ang ganito kadaldal na babae. Hindi na siya nakatiis at nagpaalam sa kasama. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha nito ngunit wala siyang pakialam. Nagtanong siya sa iba nilang mga kasama ngunit walang nakakita kay Anika. Napansin din niya ang pagkawala ni Ryan kaya mas lalong nagngingit-ngit ang kanyang kalooban. Siya dapat ang susundo sa dalaga kanina pero nagulat na lang siya nang naglalakad na ang dalawa paalis ng bahay. Sa labis na inis niya, ginamit niya si Lian para sana ay pagselosin si Anika. Gayong hindi naman siya sigurado kung effective nga. Napansin niya ang naglalakihang bato na humahati sa dagat sa dalawang parte. Hindi kayo nandoon ang dalawa? Dahil sa inis ay lumusong siya sa tubig at lumangoy para tingnan ang kabilang bahagi nito. Ngunit ganoon na lang ang pagkagimbal niya nang makita si Anika na nalulunod. Dali-dali siya lumangoy upang iligtas ang dalaga. Niyakap niya ito at sinandal sa bato. Panay naman ang ubo ni Anika habang habol ang hininga. Anika? Are you alright? Nag-aalala niyang tanong subalit itinulak siya ng dalaga.
Hindi naman siya natinag at mas idiniin pa niya ang kanyang katawan sa babae habang nakakulong ito sa kanyang braso. Nasuwa si Anika sa kanilang posisyon ngunit nasubukan niya itulak si Adam. Kasantigas ng bakal ang dibdib at braso nitong nakapulupot sa katawan niya. Nang tingnan niya ang binata ay matalim ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. "Are you going to get yourself killed, Anika?" Malamig na tanong nito. Nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang dibdib dala ng labis na kaba mula sa muntik niyang pagkalunod at sa presensya ng binata. Naiinis siya sa talim ng mga mata nito na parang gusto na siyang sakalin. Samantalang kung makatingin ito kay Lian ay malamlam ang mga mata na animoy isang maamon tupa. "Hindi." Inis niyang tugon rito. "Then why are you swimming here all alone?" Ramdam niya ang galit sa boss ni Adam sa mga binitawan nitong kataga kaya nagsimula ng manubig ang kanyang mga mata. "Sinadya ko ba yun? Malay ko ba mapupunta pala ako dito?" Galit niyang saad at pinagpapalo ito sa dibdib upang bitawan siya ngunit mas sinigpitan lang ng lalaki ang yakap nito. "You jerk! Anong karapatan mo pagtaasan ako ng boses ha?" Umiiyak niyang asik. Nakakainis talaga. Naiinis siya kung bakit siya naiiyak. Hindi pa rin natinag si Adam sa pagpupumiglas niya. Ang init ng katawan na hatid na lalaki ang mas lalo lang na nagpapakaba sa kanya. Ilang sandali silang nanatili sa ganoong posisyon bago nagsalita si Adam. "I'm sorry for raising my voice at you. I'm just so damn worried about you. Akala ko'y napano ka na." Ano to sa malumanay na boses. Hindi naman siya sumagot at nanatili lang na nakayuko. Iniangat ni Adam ang kanyang mukha at tiningnan siya sa mga mata. Nararamdaman niya parang nalulunod siya sa mga titig ng binata. Nakita niya ang pagbaba ng tingin ni Adam mula sa kanyang mata patungo sa kanyang mga labi. Nag-aapoy na pagnanasa nakikita ni Anika subalit imbes na matakot ay parang natuwa pa ang kanyang damdamin. Naramdaman niyang parang kinikiliti ang kanyang sikmura habang inaasam ang maaari mangyari sa mga oras na iyon. Marahil ay napansin nito ang masadim pagnanais niyang gawin ang bagay na iyon kung kaya't walang pag-aalinlangan siya nitong siniil ng halik. Hinawakan nito ang kanyang batok at nagsimula ng gumalaw ang mga labi. Ramdam niya ang libu-libong kuryente ang gumapang sa kaibuturan niya. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso na parang hindi na siya makahinga at mukhang sasabog na. Hindi man siya eksperto sa larangang ito pero sinubukan niya pa rin gantihan ang halik nito sa paraang alam niya. Adam expertly inserted his tongue inside her mouth and explored within. Natigil ang tuluyang pagtupok ng apoy sa kanilang dalawa nang marinig nila ang pamilyar na boses. Tinig iyon ni Mira at hinahanap na sila. Dali-dali niyang itinulak si Adam. Nakuha pang tumawa ng huli na siyang ikinaiinis niya. Pinanlakihan niya ito ng mata. "Umayos ka, Adam, ha?" Banta niya dito. Ngumisi ang binata kaya napadako ang kanyang tingin sa mamula-mula nitong mga labi. Napakagatlabi siya. "Stop biting those sexy lips of yours, woman. I might rob this shit again. Right here, right now." Ano to habang hinihingal. Muli nilang narinig ang boses ni Mira kaya napagpasyahan ni Anika na lumabas na sa pinagtataguan. Nang akmang susunod si Adam ay itinulak niya ito. "What?" Takang tanong ng binata. "Magtago ka't baka makita ka ni Mira." Tarantang sabi niya. Kunot-noo siyang tiningnan ni Adam. "How? Basta magtago ka." Itinulak niyang muli ang binata. "Subukan mong sumisid sa ilalim." Dagdag pa niya. "Kanina pa kita hinahanap, Anika. Nandito ka lang pala." Saad ni Mira habang papalapit sa kanya. Napalunok naman siya bago hilaw na ngumiti. Sinubukan ko lang namang libutan itong lugar, Mia." Sagot niya. Napatango naman ang babae at inala ang paningin sa paligid. "Mag-isa ka lang? Hinahanap ka kasi ni Adam eh. Bigla ding nawala lalaking yun. Akala ko yun nandito siya." "Ha? Wala siya dito. Hindi ko siya nakita." "Ania, ganun ba? Halika na, kain na tayo." Ayaw ni Mira sa kanya. Lumingaw pa siya sa paligid subalit hindi na niya nakita si Adam. Napailing na lang siya. She almost lost her self-control. Damn it. Matapos na nangyari sa kanilang dalawa ni Adam, kani-kanina lang, panay na ang dikit ng binata sa kanya na para bang binabakuran siya nito. Hindi na tuloy makalapit sa kanya si Ryan at maging si Lian ay hindi na rin makasingit sa pangharot nito.
Kinikilig naman siya sa ipinapakita nito lalo na sa tuwing naaalala ang halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Sumapit ang gabi at kasalukuyan silang nakaupo ni Adam sa buhangin malapit sa dalampasigan habang umiinom ng lambanog. Pareho silang tahimik habang iniisip kung anong topic ba ang kanilang bubuksan. Ilang minuto ang lumipas bago napagpasyahan nilang magsalita. About the kiss. Sabay nilang saad kaya sabay din silang napatigil at maya-maya ay natawa. You go first. Anito. Nag-aalangan siya subalit naisipan niyang dapat itong maunang magsalita. No, you go first. Aniya. No, it should be ladies first. But I want you to speak first. Sandali itong natahimik at tumikim bago nagsalita. About the kiss earlier. I'm not sorry about it, Anika. Diretsahang pahayag ng binata. Napalingon naman siya dito. What do you mean? Tanong niya habang nakatitig sa mukha nitong nasisinagan ng buwan. Ang perpektong hugis ng mga panga ni Adam ay kahanga-hanga, lalong-lalo na ang matangos na ilong at mahabang pilik mata. Paniguradong maraming babae ang baliw na baliw dito kung sakaling nasa syudad ang lalaki. Lumingon ito sa kanya na mas lalo nagpalundag ng kanyang puso. I am not sorry about the kiss because I mean to do it. And I want to do it again with you and I want you. All of you, Anika. Not just a kiss, but the whole you. I wanted you so bad. Anito sa poos na boses, habang marahan itong hinahaplos ang kanyang pisngi. Napalunok siya sa narinig. Ang init na nanggagaling sa lambanog niyang ininom ay humalo sa init ng haplos ni Adam sa kanyang pisngi. Batid ni Anika ang pagtitimpi ni Adam na bakas sa mga mata ng lalaki, kaya siya na ang tumawid ng distansya at hinalikan sa labi ang binata. She wanted him so much and she wanted them to happen. Saksi ang buwan at mga bituin sa langit nang lumapat ang labi niya sa labi ni Adam. Nagsimulang gumalaw ng banayan ang labi ng binata. Ramdam ni Anika ang namumuong emosyon sa kanyang puso. Unang halik niya si Adam at malamang ito rin na magiging unang lalaki sa buhay niya. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa batok nito para mas lalong dumikit ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang matigas na umbok sa ilalim ng shorts ni Adam. Following her instincts, ikiniskis niya ang kanyang pang-ibabang katawan upang tuksuhin ang binata. Sandaling kumala sa halikan nila si Adam at mapungay ang mga matang kulay asul na nasisinagan ng buwan habang nakatitig sa kanya. Naughty. Anas nito habang hinahaplos ang kanyang bewang. Ayaw mo ba? Mahina niyang tanong na may halong pang-aakit. Ngumisi naman ang binata. Gustong-gusto, Anika. Anito at muli siyang siniil ng nag-aalam na halik. Parang mababaliw si Anika sa labis na kiliti nang dumako ang halik ni Adam sa kanyang punong tenga pababa sa kanyang leeg. I want you, Anika. Bulong nito sa kanyang tenga habang nagtatanim ng mga pinong halik sa gilid ng kanyang pisngi. So am I. Tugon niya rito at tiningnan itong muli sa mga mata. Hinalikan ulit siya ni Adam bago nila napagpasyahang tumayo at magkahawak ang kamay na pumasok sa loob ng kabahayan.